Mga kapuso, viral na naman po ang pag-uusapan natin na video ngayong umaga. Ito po, panoorin niyo po ito. Yan po ang pulis na pilit na nanghatap at nagpapababa sa isang senior citizen na utility van driver. Nang makababa ang driver, pilit naman siyang pinusasan ng pulis at nagpambuno pa ang dalawa bago mapusasan. Paliwanag ng pulis, tinangka siyang sagasaan ng driver. Sinibak na sa pwesto ang pulis at isinailalim sa restricted custody. Nako, pati po ang pagharap niya sa media, trending na rin. Wag po tayong magpapogi sa media, sir. Yun lang po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon, wala pong binabayad sa akin kay 5. Eh, wala pala eh. Di so be it. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Ayon pa sa NAPOLCOM, dati nang may kaso ang polis na administratibo pero hindi pa na-dismiss. Pag-uusapan natin yan, Ask Attorney Gabby. Attorney, ang dami nang pinaghahanap ngayon at uso ang arestuhan. Ano po ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol sa tamang paraan ng pag-aaresto? Well, ang basic rule po sa pag-aaresto ay mahahanap sa ating rules of court kung paano ba talaga dapat gawin ng isang arrest at may mga specific detalye na mahahanap din sa police manual. Kung ang aaresto na isang menor de edad naman, meron din tayong mga special laws kung paano tatruhin ang isang child in conflict with the law. At kung ang involved ay isang senior citizen, meron ding special instructions ayon sa ating batas on senior citizens. Pero kung aarestuhin na kayo, dapat ba ay sabihan kayo ng merong ilang kataga? Meron po. Dapat ay sabihan kayo na kayo ay aarestuhin at ibibigay ang dahilan kung bakit. Kailangan din kayong tinatawag na Mirandize o masabihan kayo ng inyong karapatan bilang isang taong arestado. Familiar siguro kayo dito, yung sinasabi nila, lalo na sa mga sine, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You are entitled to counsel. At usually, ito ay pwede rin sabihin din sa Tagalog. Usually, ay poposasan kayo at dadalhin sa pinakamalapit na presinto o jail. So, yung tanong naman, kailangan bang posasan? Usually, ito ang general rule kung ang aarestuhin ay isang adult. Gagamit din ng posas kung medyo aggressive ang aarestuhin or nagpapakita ng isang dahilan kung bakit siya dapat posasan. Or kung aarestuhin, ang dahilan ay isang violent crime pala ang ginawa niya kasi alam na natin na may posibleng violent tendency talaga ito. Or pwede rin na kung magulo or chaotic ang environment or ang mga pangyayari, pwede ring posasan dahil mahihirapan naman ang arresting officer to maintain control, lalo na siguro nga kung maraming tao at magulo. Or kung may threat, nakukuyugin ang suspect. Pero ito pong tandaan natin, bawal posasan ang mga menor de edad. Absolutely. At unless nagpapakita ng actual threat na magiging problema ito, hindi rin usually poposasan ang mga buntis, mga senior citizen, lalo na kung talagang mukhang may edad na, and of course, ang ating mga PWD. Maximum restraint ang rule sa mga vulnerable individuals tulad na to, at dapat i-check ang mga ito for hypertension at ibang medical condition. Tanong din ng marami, pwede bang or kailangan ba talagang gumamit ng dahas? Well, ang sagot po dyan ay kung ano lamang ang kinakailangan under the circumstances. Reasonable force ang ginagamit na kataga ng ating batas. Kung sumusunod naman ang aarestuhin at kalmado, baka hindi na kailangan ito. Of course, kung nanlalaban, maaaring gamitan ng force or dahas na kailangan para mapusasan at dalinto sa presinto. And of course, para naman sa safety ng ating police personnel. At ayon sa police manual, bawal po ang warning shots, lalo na kung nasa Senado kayo. Violation sa mga ito, baka ang mga polis ang magkakaroon ng kaso. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.